May nag-request nga pala ng isang followers natin sa TikTok na manood naman daw tayo ng sine dito sa Japan. Kaya agad-agad tayo nag-search kung saan malapit na sinehan dito sa lugar namin. At ayun na nga, nakakita kami dito sa Morioka, Iwate. Kaya tara, samahan niyo ako manood ng sine. Kasi hindi nga pala nakakilala sa akin, ako si Bensyo, OFW sa Japan. Hindi lahat ng pogi nag-aartista, yung iba nasa Japan. At sa mga nagtatanong kung bakit ganito ako magsalita ay hindi ko rin alam. At bago ko ipagpatuloy yung video, baka naman mapalo nyo pa ako at para maningit-take care sa mga susunod kong video. Bago ang lahat, simulan nga pala natin sa pag-aantay ng tren. At 20 minutes nga pala ang biyahe natin mula Hisume hanggang Morioka. Kasama nga pala natin ang mga Clawmasters. Kung nakasubaybay kayo sa aking mga video ay kilala nyo sila. At ngayong araw nga ay samahan nyo kami manood ng sine dito sa Japan. At samahan nyo na rin kami sa pag-claw machine, pagkain ng ramen at pag-Starbucks. At dito nga ay nakababa na tayo sa Morioka Station. At dito nga ay hinanda natin yung ating Suica card. At dito nga sa Japan ay very convenient pag mayroon ka nito. Kasi magagamit natin to sa tren, sa bus at saka sa mga vending machine. Easy itatap mo lang siya at pwede mo na siyang loadan sa mga station dito sa Japan. At mula nga station ay lalakarin na nga lang natin hanggang sa sinihan. At dito nga ay dumaan na tayo ng underpass para mabilis. At isa nga ito sa nagustuhan ko dito sa Japan, napakalinis at napakababait ng mga tao dito. At nang makalabas nga tayo ng underpass ay simpleng papogi lang tayo dito sa Gedli. At nasa 15 minutes rin pala ang nilakad natin mula station hanggang sinihan. Kaya medyo pinagpawisan na rin ang ating kilikili. At nang dumating na nga tayo sa ating destinasyon, napakadami palang pwedeng panoorin dito. Pero syempre ang pinunta natin dito ay itong Deadpool and Wolverine. At nung nakapasok na nga tayo sa loob ay syempre hindi mawawala yung picturan. At agad-agad na rin tayong bumili ng ticket. At sa kasamaang palad ay 20 PM pa ang simula ng sine. At kasalukuyan na 5 PM pa lang ng hapon. Kaya nagdesisyon muna kami na mag-claw machine, kumain ng ramen at mag-Starbucks. Dahil mahaba-haba pa ang oras na aming iintayin. Agad-agad rin pala tayong nanghiram ng recording ID. Dito kasi sa Japan ay hindi basta-basta pwede ka nalang mag-video kahit saan mo gusto. Pwede kang makasuhan at mareklamo pag ginawa mo ang bagay na yon. At unang sultada nga ay nakakuha agad si kabayan ng neck ice cooler. Tamang-tama at summer dito sa Japan. Paggamit nga pala niyan ay ilalagay mo lang sa freezer at pag tumigas na ay pwede mo ilagay sa liig para mapreskuhan ka. At sunod nga pala niyan tinira ay itong donut. Napakasarap niyan. At sana makatikim tayo niyan. Nagutom ang mga Clawmaster, syempre saan pa ba tayo pupunta? Dito sa pinakamalapit na ramenan. Tayo nga pala kami ng konting oras dyan kasi sobrang sarap ng ramen dito kaya ang haba ng pila at binabalik-balikan. Pero napakasulit naman at napakarami ng serving kaya hindi ka magsisisi. At after 100 years ng paghihintay ay kinamay ni Kuya. Naghugas ka ba? At nang dumating na nga ay talaga namang napakalaki at napakasarap. Sa halagang hindi mo matatanggihan na 1,200 yen lang. O sa peso ay 460 plus. Sulit naman talaga to guys. Hindi ako mag-aatubili na balik-balikan to. Hindi pa rin talaga nakontento ang ating mga Clawmaster. At kagagaling nga lang ng ramenan ay dumiretso agad kami dito sa Starbucks. Dahil mahaba-haba pa namang oras ang aming iintayin bago makapanood. At tamang higop lang sa Gedli ang isa nating tomodachi at talaga namang ninanamnam bawat higop. Simot sarap at hindi naman biro ang presyo nitong Starbucks. At syempre hindi magpapauli itong iba natin tomodachi, may pa-cake pa at tamang cellphone lang sa Gedli. Fast forward muna tayo, diretso na tayo sa sinihan. At dito nga ay very excited na tayo sa haba ba naman ng ating hinintay.
Sana sulit at worth it ang ating mapapanood. Dahil sa Deadpool in 1 and 2 ay hindi tayo napahiya at nag-enjoy tayo ng sobra. Fast forward ulit tayo at dito nga ay may pag-giveaway pa. Talaga namang sa giveaway pa lang ay sulit na. Ikaw ba naman ang bigyan ng 100k yen? At dito nga ay nagsimula na yung pinakihintay namin. At hindi ko rin pala pwedeng ipakita sa inyo o mag-video habang nanonood. At baka sa kulungan ang bagsak natin. Pero sasabihin ko sa inyo, sobrang na-enjoy namin ang panonood dito. Napakalinis ng sinehan at napaka-komportable. At ang rate ko sa pinanood namin ay 10 out of 10. Napakaganda nito, huwag niyong palampasin. Kung mayroong malapit na sinehan sa inyo, ay manood na rin kayo. Very recommended ko to. At pag napanood nyo to, hindi kayo magsisisi. Patapos na rin pala to. See you in my next video.